yun na. Kalahati na ng taon. Sabi mo sa katabi mo, kumusta ka naman? Alright. Every year is an opportunity for us to grow, to be better, to be prosperous, to have peace, and to experience God more. Amen? Let's go straight to the Word of God. Hallelujah. Open your Bible to Acts. Actually, nagtatanong ako kay Lord kaninang umaga. Itong tanong ko, tanong nyo rin siguro ito. Sabi ko, Lord, bakit ba ang Christian, bakit kaya hindi makapanatiling Christian? Ano mo sa katabi mo, bakit? Bakit ba hindi tayo maging, alam mo yung faith natin kay God, bakit hindi natin madire-diretso? Lagi tayo nasusway. Ba't kaya? Bakit kaya lagi tayong bumabagsak? O kaya nadudulas? O kaya ay naiiba ng landas? Hindi natin ma-maintain yung magandang relasyon sa Diyos. Ba't kaya? Natanong mo na yung katabi mo, meron namang dire-diretso. Sino magsasabi, meron din namang dire-diretso? Tama? So I asked the Lord, sabi ko, Lord, kailangan namin ng sagot dito. Tama? Para kung dire-diretso ka, you will know why. At kung ikaw naman laging bumabagsak, lagi ka nasusway, malaman mo rin in order for you to straighten your path. Tama? Praise God. So ito yung tanong ko. Acts chapter 28 from 26 to 27. Sabi rito, go to these people and say, you will listen and listen, yet never understand. You will look and look, yet never perceive or never see. For the hearts of these people have grown callous. Meron ng kalyo ang mga puso ng mga ito. Tumigas na, kumapal na. Their ears are hard of hearing, and they have shut their eyes. Otherwise, they might see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and be converted, and I would heal them. May mga tao pala talagang kahit sila ay makinig na makinig, hindi talaga makakaunawa. Merong pakinig na pakinig, hanap ng hanap, pero hindi talaga nila makita. Sapagkat ang kanilang mga puso ay kumapal, bulag, kasi if they can understand, sabi ni Lord, then I will heal them. So sabi ko, parang wala pa rin sagot ah. Parang yung sinasabi ko, meron talaga sa Bible, pero nasa yung sagot. Tama? Otherwise, sabi niya, kung sila ay makakakita, kung sila ay makakarinig, pagagalingin ko sila. Open your Bibles to John, or 3 John. 3 John. Sulat ito ni John kay Gallus. 3 John. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita, sapagkat ang salita mo ay katotohanan, ang salita mo ay nagpapalaya, ang salita mo, Panginoon, ay nagbabago ng buhay. Panginoon, hindi kami ang mga taong iyon. We are the people that see. We are the people that listen. We are the people that you have given a flesh heart so that we can able to
to receive your word. And so, Lord God, even this morning, we celebrate your word. In Jesus' name, amen. So sa mga binasa ko kanina, sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yon. By faith. Hallelujah. Nagkakaintindihan naman tayo, Ate Nori ka dyan, ha? Sabihan nyo kaya si Ate Nori ka mo, Ate Gigi. Ay, Ate Gigi. Ate PB. Birthday nga po pala ni Ate Gigi ngayon. Today. Oh, di ba? Hallelujah. Praise the Lord. Today na talaga yan. Alright, sabi rito, 3 John chapter 1, isa lang naman ang chapter nito, verses 2. Well, sabi dito, to my dear friend Gaius, I love you in the truth. Dear friend, I pray that you may prosper in every way and be in good health physically, just as you are spiritually. Tuwang-tuwa po si Juan kay Gaius. Sabi mo sa katabi mo, tuwang-tuwa naman ako sa'yo. Ayan. Tayo si Gaius, okay? Tuwan-tuwa naman ako kay Gaius, sabi ni John, sapagkat siya ay tapat sa truth. Sabi niya, I pray, sabi niya, etong gusto kong mangyari sa inyong lahat, itong gusto namin ni Pastor mangyari sa ating lahat, that you prosper in every way. Wow! Pagpalain, sumagana sa lahat ng bagay. Sino rito masagana sa pagkain? Masagana sa pera. Masagana sa kagalakan. Masagana sa kapayapaan. Masagana sa kaibigan. Oh, kasi meron namang mga taong kulang-kulang sa lahat ng yan. Tama? Ito raw ang gusto ng Diyos sa atin, na sa lahat ng bagay, tayo ay masagana. Amen? Hindi masagana sa pera, pero hindi masagana sa relasyon. May mga taong masagana sa relasyon, wala namang pera. Tama? So ayaw natin yon. Ang gusto ng Diyos sa atin, sa lahat ng bagay, masagana. Wow! At sabi niya, maging sa iyong kalusugan, be in good health physically. So ayaw ng Diyos na tayo ay may sakit. Nakakaranas tayo ng sakit, pero kapatid, ang gusto ng Diyos tayo ay pagalingin. Kaya mamaya kung may sakit ka, papray ka. Dahil ang gusto ng Diyos tayo ay malusog, masagana, walang sakit, walang karamdaman. Amen! Mabuti ang ating Diyos. Tulad ng ating espiritual. Amen? Tulad ng ating pagkakilala sa Diyos. Meron naman kasing physically good, masagana sa mga bagay-bagay, pero pagdating sa spiritual, hindi masagana. Tama? Sabi mo sa katabi mo, ayaw din ni Lord John. Gusto niya, ikaw din ay masagana sa iyong spiritual. Ibig sabihin, ang relasyon mo sa Diyos ay maayos. Wow! Nararamdaman mo siya everyday. Narinig mo siya everyday. Amen? Yun ang tunay na spiritual. Nakakasama niya, nakakausap niya ang Diyos. Hallelujah. So sabi ko, Lord, itong gusto mo pala sa amin. Ba't kami nasusway? Ganda-ganda naman pala ng plano mo sa amin. Bakit pa kami lumalayo? Tanong mo ka sa katabi mo, ba't ba tayo lumalayo pa? Bakit ba tayo ay tinatamad mag-church? Bakit ba tayo ayaw maglingkod? Bakit ba tayo makulit? Bakit kaya? Eto, sabi niya. Bakit siya masaya kay Gaius? Verse 3. For I was very glad when some of the brothers came and testified to your faithfulness to the truth. How you are walking in the truth. I have no greater joy than this. Grabe. Alam niyo pala,
Gusto mo pasahin ng lubusan ng Panginoon? I have no greater joy than this. Na ano daw? That my children are walking in the truth. Wow! Gusto ba nating pasayahin ang ating Diyos? Tanong mo sa katabi mo, gusto mo bang pasayahin si Lord? Yung talagang pag nakikita ka niya, sasabihin niya, this is my beloved daughter, in whom I am well pleased. This is my son in whom I am well pleased. Ang sarap, di ba? How? Sabi niya, I have no greater joy than hearing this, that my children are walking in the truth. So nasagot po yung tanong ko. Sabi ko, Lord, bakit nga ba lagi kaming natitisod? Bakit ba laging kaming tatlong linggo kaming puspos, may isang linggo kaming hindi puspos? Bakit kaya, di ba? 3 araw kaming masaya. May 1 araw kaming galit. May 1 taong gusto namin maglingkod. May 3 taong hindi naglilingkod. Mas marami yung hindi, mas mahaba yung hindi naglingkod. Ano ba yun? Amen? Then, it answers my question. We have to be faithful in the truth. Marami kasing mga kakristyanuhang ayaw mag-remain standing in the truth. Ayaw manatili doon sa katotohanan. So what is the truth? Diba? What is the truth? John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. In order for us to be prosperous in every way, in order for us to remain joyful to God, kasi alam nyo, kaya naman tayo nasusway, kasi hindi tayo nakakaramdam ng ng masaya sa Diyos. Totoo ba? Tanong mo sa katabi mo, bakit ka ba maalis lagi? Bakit mo ba hindi ini-enjoy ang truth? Bakit? Why do you have to sway? Why do we not walk in the truth? Mamaya masasagot natin yan. Baka ikaw mismo hindi mo nasasagot Sasagutin natin yan later. Alright? Sabi dito, Jesus is the way, the truth, and the life. You have to be faithful to Jesus. Jesus saves you. Jesus has forgiven your sin. Jesus loves you. Jesus heals you. Kumbaga may relasyon ka, hindi sa church, kundi kay Kristo. Kaya ka naging bahagi ng church. Kaya ka naging bahagi ng katawan ni Jesus sapagkat ang relasyon mo ay kay Kristo, the head of the church. And you must remain faithful to Jesus, the head of the church. The head of the body of Christ. Kaya kung ikaw ay paa, huwag kang alis ng alis. Tama? Ibig ko sabihin, subukan mo naman isang parte ng katawan na laging kulang-kulang. Hindi pwede. You have to remain faithful to the Lordship of Jesus Christ. He is the truth. Para hindi ka lagi natitisod, hindi ka nawawala, you have to remain faithful, tapat ka kay Jesus. Pangalawa, what is the truth? John 17:17. Si Jesus naman ang Lord ko Wala naman ako ibang Diyos. But there's one truth also, where it's also about Jesus, because He is the truth. He is the Word. Sanctify them by the truth. Your word is truth. In the beginning was the Word, and that is Jesus Christ. Amen? And the Word is truth.
Let us remain faithful to the Word of God. Ang dami mong papakinggan salita, kaya ka nawawala. Itong salitang ito ayaw mag-remain sa iyo. Let us walk in the truth. Let us walk with Jesus every day. Bago ka mag-greet ng ibang tao ng good morning, can you say, good morning, Jesus? Oh, good morning, Holy Spirit. Hello! Amen? Good night, Lord. See you in my dreams. Hindi lang sa mga boyfriend niyan sinasabi. See you in my dreams. Sinasabi yan unang-una sa ating Panginoon. We walk with Him. We talk with Him. We sing with Him. We dance with Him. That's why hindi ka na matitisod. You're gonna stay walking faithfully and you're gonna prosper in every way. Tama! Gusto mo rin lang pagpalain. Gusto mo sa lahat ng bagay maunlad ka. Ito ang gawin mo. Manatili ka kay Kristo at manatili ka sa Kanyang salita. Hello! Ang salita ni Lord, sabi niya, is the truth. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. Mababago ang sinasabi ng kapwa mo. Kaya naman ako sumama dyan, pastora, sabi niya, best friend ko siya eh. Nababago yun! Hello! Kaya ako naman sinunod na sinunod yung asawa ko kasi sabi niya, yung insurance niya sa akin. Nababago yun! Yung last will and testament niya akin daw. Nababago yun! Yung mga anak mo, ako mahal ko po mga anak namin. Pero hindi ibig sabihin na nauuna sila kaysa sa Diyos. Hindi nagsimba dahil lang umiyak yung anak, gusto magmakdo. Ano ba yun? Sabi kasi ng anak ko, mag-outing naman kami, pastora, kaya hindi kami nagsimba. Hello? Eh, dahil magtataka ka. Bakit kaya kumulit tong anak ko? Let all of us walk in the Word of God. Seek first. Let kingdom of God be always be the first. Sabi mo nga sa katabi mo, let the kingdom of God, let Jesus your Lord, be always the first in your life. Regardless kung ano man. Why? So that you will prosper in every way. Paliwanag mo nga yung prosper. Ang prosper, maniwala ka, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Hindi kaya ng sweldo mo ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Amen? Yung good health mo na lang. Ay nako, hindi kaya ng insurance yan. You have to be faithful, walking according to the Bible. Amen? Kung ano sinabi niya ng Biblia, yun ang sundin mo, maging mabait ka sa iyong kapwa. Sabi mo sa katabi mo, maging mabait ka. Sabi kanina ni Pastor, be kind. Sabi ng Bible verse natin kanina, sabi ni Pastor, be the salt, be the light. Be faithful. Kahit ang dilim-dilim na mga kasama mo, sabi mo sa katabi mo, magliwanag ka. Huwag kang magpa-influenza. Sabi, because you are the salt. Ikaw ang mag-influence. Amen? The Word is the truth. Jesus is the truth. Walk with Jesus. Walk with the Bible. Kahit anong problemang meron ka. Nagkaroon lang ng girlfriend, hindi na nagsimba. Ito yan. Nagkaroon lang ng trabaho. Dati, pastor, pray mo po ako para magkatrabaho ako. Nagkatrabaho, kung kailan nagtrabaho, hindi nagsimba. True. Why do we need to walk in the truth? Prosperity, higit sa lahat, is freedom.
John 8:31. John 8:32 or 31. Alam niyo, totoo pinagpala, malalayang tao. Alam niyo ba yung may pera ka, kaya mong gastusin, malaya ka dun. Ang dami mga pera, hindi mo naman pwedeng gastusin. Wala yun, wala kang pera. Tama? True prosperity is you have this freedom. You will know the truth. See? Napaka-importante. Why do we need to walk in the truth? Why do we need to be faithful in the truth? Because you will know the truth and the truth will set you free. Amen? Kasi madalas tayo magbulag-bulagan. Yun, tulad ng Acts. Magbingi-bingihan. Patigasin ang puso. Yan ang problema natin. Kahit sinasabi na sa atin ang katotohanan, patitigasin natin ang ating puso. Kahit kitang-kita na ng mga mata mo, ang tama, magbubulag-bulagan. Kahit na narinig mo na ang truth sa pinakataong tapat, magbibingi-bingihan. Then you're gonna ask, bakit ba Lord ganito ang buhay ko? Bakit Lord parang wala akong kaibigan? Bakit Lord parang hindi ko naman talaga nararanasan yung salita mo? Because the secret in freedom and prosperity is staying faithful to Jesus. Staying faithful to the Word of God. Kung 10 kayo, 9 ang gustong sumaway, huwag kang sumuway. Hello? 5 kayo at nag-usap-usap, huwag muna tayo magsimba. Yaan mo nang umalis yung 4. Mag-Disneyland. Ikaw, magsimba ka. Amen. Ano mangyayari? Saigo? Then you will prosper. You will have the freedom. Ang hirap magtrabaho, 30 taon na tayo nagtatrabaho, hindi naman yumaman. Ano masabi mo sa katabi mo, di ba, kapatid? Totoo. Kung kailan ka malaki ang sweldo, saka malaki utang. Grabe na yan. Totoo. Totoo. Sabi mo, pinagpalit mo si Jesus para dito kay Prince Charming, para dito kay Princess Fiona. Hindi mo masunod-sunod ang Biblia dahil puging-pugi ka dyan, gandang-ganda ka dyan. Then sasabihin mo, bandang uli, Lord, sorry Lord. Bakit niya ako ginanon? Minahal ko siya. Hello? You have to remain with Jesus. You have to remain walking according to the Word of God. Then, I tell you, you will prosper. Last verse, Psalms 86. 11. Psalms 86. (11 to 13). Parang malulungkot yung kausap ko. Alam ko pagod tayo physically, pero hindi ibig sabihin malungkot tayo. Tama? Hanap ka ng hanap na insurance. Hanap ka ng hanap ng kasiguraduhan. Kano ko kasigurado? Ito na po yan, kapatid. Psalms 86, 11 to 13. Sabi niya dito, teach me your way, Yahweh, or our God. Teach me your way, and I will live by your truth.
Sabi ng Bible, mag-tithes. Mag-tithes ka. Ang dami mong katawiran. Kung naniniwala ka sa truth, you remain in truth, walking in the truth, matagal ka na sana ang pinagpala. Mag-seed. Isip pa ng isip, saan ako aani? Kapatid, ito pinamuhay namin ni Pastor. Alam ng Diyos yan. Sowing. Giving to the man and woman of God of our lives. That's the reason. Aside tithes, we don't need to talk about tithes. I don't need to talk about tithes. Tithes is faithfulness to God. Pero pag sabihin mong prosperity, pinagpalang buhay, ang ginawa namin, mag-sow sa lingkod ng Diyos ng buhay namin. That's our secret. Pero ayaw natin pakinggan. Ayaw nating makita. Nagkulit tayo. Kasi bakit? Ito pala yun. Bakit ba ganun? Tanong mo sa kanila, bakit ba ganun? Sinave ko nga ito. Bakit ba ganun tayo? Bakit ayaw natin? You know why? The reason we are swayed at ayaw natin maging faithful sa truth because we want to have our own authority. Ayaw natin ang authority ni Lord. Amen? Totoo ba yan? We harden our hearts so that we will have the sovereignty and authority sa buhay natin. Yan ang gusto ng tao, masunod siya. The reason we cannot be faithful to the Word of God, sabi mo sa katabi mo kasi gusto mo lagi na susunod ka. Susundin mo lang ang Bible pag sangayon sa gusto mo. Sangayon sa paniniwala mo. Pero pag hindi na sangayon sa gusto mo, hindi na ikaw may authority, hindi na ikaw ang masusunod, sorry Lord. Number 2, because of rebellion and self-will. Ano ibig sabihin nito? Tinitigasan natin ang ating puso sapagkat gusto nating magpatuloy sa makasalanang pamumuhay. We still want to walk in our sinful way. Ang truth, masakit. Ang truth, tama. Tama. Pero gusto kasi natin yung ating buhay, kaya hindi tayo makasunod. Gusto natin yung ating ginagawa. Una, sabi natin gusto natin tayo masunod. Buhay ko to Hello? Kaya, pagka masusunod ang Diyos kesa sa'yo, isod. Wala. Ano pa? Sinful way. We want our ways. Yung pamamaraan natin. Ang gusto natin. Pangatlo, bakit tayo hindi tayo makapag-remain faithful? Because we have this lack of spiritual awareness. Ano ibig sabihin nito? Mas pinupurso natin ang mundo kaysa sa Diyos. Yan. We cannot remain faithful because we love the world more. We believe in the world kaysa we believe in the Bible. We want our own will kaysa sa will ni God. And we want our own authority kaysa authority ng Word of God. But paano mangyayari sa atin yung prosper in all ways? Paano? If we cannot be faithful walking with Jesus. So this morning, kapatid, habang tayo tumatayo, ayan, tayo na tayo. Gusto niyo pa sermonan kayo, tapos na yon. Tanong mo sa katabi mo, gusto mo bang mag-prosper sa lahat ng bagay? Ulitin natin, Pastora Ay.